Good morning mga kapakner, panibagong araw at syempre panibagong vlog tayo. Yan at paglusong nga natin, nasikaso agad natin itong kusina. Nalinis natin kaya lang medyo malangaw talaga. Siguro hanampin niya o kaya harvest ng manok kaya ganyang kalangaw. Yan yung ating cook, si Totoy Bibo. Magaling na cook yan kasi yan o, inihaw. Saka makakita inihaw na itlog. Uy, walang iniihaw, ba't pati itlog sinama mo? Na? Ano ba yan? Wala. Inihaw? Hindi. Una kasi yung... Yung itlog sa tuyo. Nauna naman talaga yung itlog. Kung walang itlog, hindi mabubuo yung tuyo. Yan, susunod natin yung bodega mga kapakner. Yan, malinis na, okay na dito. Ano, andyan yung mga gano'n natin, nilalagyan natin tubig sa ilalim. Siyang binasa natin. Yan. Linis natin itong mga tiles. Yung mga lalagyan na yan, pinaglilinis natin yan. Kahit isang beses lang sa isang linggo, nililinis namin ni Mrs. to para pinaglalagyan ng ating mga plato, gawa ng pinaglalagyan ng ating kakainan yan. Kailangan malinis. Yan, dito naman tayo sa bodega. Yan, ayos natin ulit para lumuwag yung daanan. Sa mga kapakner, at nakapaglinis na nga tayo, naitabi natin yung mga gamit. Yung grass cutter, dito muna natin ilagay kung anong gagamitin yan. Yan. By ano na naman, yan yung mga panabas, tapos yung mga tali yun sa ilalim, gamot, yung bota dito sa taas. Yan, madaling hanapin yung gamit kapag nakaayos, hindi kung saan kumakalkal. Yan, yari na tayo, hindi na lang natin nabidyoan mas nagpo-focus tayo sa paglilinis. Hindi natin binidyo. Yan, diba? Liwalas. Kahit isang beses ang linggo, gano'n na paglilinis, pwede na. Para hindi lang kakalat-kalat yung mga gamit. Isang beses ang linggo, linisan dito, tsaka doon sa kusina. Kasi hindi tayo pwedeng mag-araw-araw ng linis dito. Gawa nga nung may trabaho tayo sa gulay. Kaya yung isang beses ang linggo lang magagawa natin paglilinis dito. Yan mga kapakner, at kaya yari nga lang natin maglinis sa bodega tsaka sa kusina. Tambay muna tayo habang wala pa tayong ginagawa. Hindi ko alam kung ano gagawin namin ngayon. Kaya dito muna tayo, relax muna tayo. Yung sa upo naman, ilang araw na ba yan? 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Patabain na pala ngayon yan dapat. Pero baka pataba na yung mga 12. Bibili natin ng pataba. Siguro mas maganda yung lang dyan. Baka budpud na lang, hindi na dilig. Kasi kahit papano naman medyo maano na yung panahon, medyo umulan-ulan na. Malalaan natin sa tansyahin natin yung panahon kung ano mas maganda, kung bubud o dilig. Medyo malalaki na rin yung upo. Dito naman, ano yung binili nung tito mo? Ano po, gas tapos tubig. Gas? Inumin. Baka magra-grass cutter dito. Kupo Bumili daw gas si Katrops. Hindi natin alam kung antabayan natin siya. Baka magra-grass cutter dito sa may madamon naman. Parang kailan lang mga kapakner? Isang linggo lang, ha? Maputik yan para gas cutter. Tuyo na yan. Isang linggo lang ang pagitan halos. Yan na naman yung damo. Kaya parang ang dating nung parang hindi siya tinatrabaho, pero sa totoo lang talagang tinatrabaho naman, kaya lang talagang mabilis umano yung damo.
Sa loob ng isang buwan, 3 hanggang 4 na beses kami nagdadamo dyan. Bumili lang gas si Katraps. Antabayan na natin kung ano yung kung ano yung plano. Itang araw kasi tayong wala. Kahapon ng tanghali, yun lang tayo nakalusong. Kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin mga kapakner. Hintayin natin siya. Umahon ng sablit. Partner, dito nga tayo sa may upuhan. Ayan, tatabain. Pabili tayo kami sa partner ng ammonium. Pag maaga silang nakarating mamaya dito, bibiligan natin mamayang hapon. Mabilis lang naman diligan yan. Para malakas bumulas. Yan mga kapakner, at start na nga tayo mag grass cutter. Bali yung sa may kalamansi lang grass cutterin natin. Tapos tawag nila, nag-umpisa tayo dito sa dulo para papalapit tayo doon sa kubo. Dapat si Katrop sa mag-grass cutter, sabi ko ako muna. Gawa ng ilang araw din tayong di nakalusong dahil nga nakapumesta tayo doon sa mga biyanan ko, kaya babawi tayo sa trabaho.
Yung mga kapakner, at nakaapat na dice na tayo doon, diretso mula doon hanggang doon sa may dulon-dulo doon. Bali dito na muna tayo bibira sa malapit, gawa ng sobrang init doon, para medyo malapit tayo sa kubo. Pag nainitan tayo, pwede tayo sumilong. Yung mga kapakner, at nakapag grass cutter na nga tayo dyan. 2 butas, kaya lang hanggang doon lang sa may batangan, hindi natin diniretso, gawa ng sobrang init. May papakita natin yung mga grass cutter natin. Hindi ako makapag video eh, nalolobat yung ating camera. Yung mga kapakner, bali yan nga yung grass cutter natin. Itong butas na to, hanggang doon. Lampas sa batangan yan, hanggang doon sa may ano. Na siguro kalahati na. Tsaka ito. Yan. 3, 4. Ito hanggang doon sa batangan to. Tsaka to. 5. Tapos ito. Yan, naka-grass cutter na rin yan. Pang-anim sana to. Kaya lang nakapondo yung ulan. Baka mabasa tayo. Kukurugkog. Tapos yung 4 kaninang grass cutter natin doon, diretso hanggang doon. Bukas ng maga, kung ano, baka doon tayo ulit magsimula para sa makapananghali. Dito ulit tayo. Unti-unti lang at matatapos din yan. Medyo mahirap lang talagang grass cutter kapag makapal na yung damo. Ayan, mga kapakner, yan ang palaya namin, oh. Ganda. Yan lang, may pailan-ilan na nahihinog. Ayun, itong mga nahihinog na ito may tusok to. Pero in-spray naman yan. Tsaka meron tayong
yung pampaakit sa mga putakti. Kasama talaga yun. May pailan nila na nahihinog. Naglagay tayo. Yan, para matrap sila, di ba? Ayan o. Trap sila. Importante kasi itong pang ano na to, yung pang pakat na yun sa putak ko mga kapakner, para mabawasan yung mga tumutusok. Tapos sasamahan pa ng spray, mas effective. Maaga pa eh, kaya nakapondo yung ulan. Na-stress pa lang. Pero kung hindi pa uulan mamaya, try natin uling sumutsut kung hindi ulan. Nakapondo kasi baka abutan tayo, babad tayo sa init. Kurugkog. Yan mga kapakner, bukas natin tutuloy yung pag-grass cutter. Yan, parang tayo nag-warm up nyan. Bukas puspus na naman tayo. Kaya lang, siguro pag umulan, medyo mga pananghali ng mga pagsimula mag-grass cutter niya kasi maputik. Ngayon lang oh, talagang yung putik talagang tatalsik sa mukha. Tatalsikan. Kaya mahirap mag-grass cutter, halos nakakain yung lupa pagka tumalsik. Dahil nakapugong ako, pagka nakapugong ka naman kasi, yung salaming medyo lumalabo. Tamang nakapugong ako, nakalitaw naman yung ano ko, yung pinakanguso kasi pag ano nga biglang lalabo yung salamin. Gamit kasi natin salaming yung kulay yung shades talaga. Mas mainam talagang pang grass cutter dito yung puting salaming, para kahit na ano hindi siya basta basta lumalabo. Ang kainam kapag malinis. Katagal ang grass cutter yung dito, yung mga naunang ano, gawa ng makapal yung damo. Pero yung nandun, kung mga huling na grass cutter yon, medyo manipis pa yung gitna. Mabilis lang yun, halos nilalakaran lang. Pagka ganun lang kanipis mga kapakner, saglit lang. Pero kapag makakapal na ganyan, matagal. Kasi nakakailang bagsak ka ng grass cutter bago maano yung damo. Sobrang kapal. Ano, nakapondo nga yung ulan dun. Dito, madilim. Baka umulan. Ano muna tayo, mag-relax. Hintay lang natin si Mrs. Kapakner. Pinabili ko na ng ano, galing siyang Kapyaw. Pinabili ko na ng pataba, tsaka ng lanet. Diretso na dito. Pag dating ni Mrs. Kapakner dito, uwi na tayo. Yan mga kapakner, at dito nga tayo sa bahay. Bali yan, kakauwi lang natin. Alas 5 na. Hintayin natin si Mrs. Kapakner, gawa ng binili niyang ano, pataba, tsaka yung lanet nandun na sa may ano, sa Lin Farm. Bukas na lang natin kukuha. Hindi natin na-videoan kanina, gawa ng nag-aapura kami, nakapondo yung ulan, baka maabutan kami ng ulan. At siya mga kapakner, yan nga yung kaganapan ngayong araw. Bali nga yung natrabaho natin ngayong araw, pag grass cutter. Nakapag-grass cutter tayong 4 na diretso, tsaka yung 5 putol-putol na grass cutter. Hindi tayo makadiretso kanina, gawa ng sobrang init. Kaya pinutol-putol ko muna. Yung mga kapakner, hanggang dito na lang muna yung ating simpleng video. Muli po, thank you po sa support at wala. Ingat po lahat and God bless. Bye.